Edukasyon at skills upgrading, yan daw ang kailangan para sa patuloy na paglago ng turismo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dinaluhan ng Pangulo ang opening ceremony ng 36th Joint Meeting ng United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia sa Cebu. Dito, sinabi ni PBBM na quality education ang kailangan sa pagpapaunlad sa ating tourism industry. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. Kasabay ng promotion ng tourism sector, mahalaga raw na pinangangalagaan din ang kalikasan at ang pagsusulong ng sustainability. Isang araw bago magpunta sa Cebu, sinabi ni PBBM na malapit na niyang ianunsyo ang bagong kalihim na Department of Education. Kasunod yan ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. I would like to be able to announce the appointment of the new Deputy Secretary. We cannot leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that. Nakatiwang na walang sekretary. Kaya minamadali ko lahat. Sinasabi ko, bigyan niyo ako ng maraming pangalan. Sa kabila ng pagkalat sa gabinete ng kanyang bise na si Inday Sara, naniniwala si PBBM na buo pa rin ng unit team. So it does not change anything for the unit team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? Kasi that will be the only major determinant. Pagdating naman sa usapin ng West Philippine Sea, marami pa raw kailangang gawin ng bansa. We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sabihin natin itong position namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. But we have to do more than that, so we are. Hindi pa nabanggit ng Pangulo kung ano ang magiging hakbang ng bansa patungkol sa West Philippine Sea. Hindi naman daw maituturing na armed attack ang nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. Pero ang malinaw, sinadya ng Chinese Coast Guard na harangin ang mga sundalong magre-resupply mission sa Ayungin Shoal. Mobile Journal Julie Baizabo, hatid ang mukha ng balita.